Inutil kayong mga ICI kayo dyan. Mag-resign na kayo. Willing kayo to compromise para may transparency. Gagago nyo talaga, no? Kayo pa willing mag-compromise sa amin, sa mga tao. Correct. Eh, may constitutional right kami to information, di ba? Mga gago kayo dyan. Yan, gago. Yan oh, galit na galit. Attorney Rowena Guanzon. So, sawa na kami sa mga katutaan nyo, mga kahayupan na. Mga katutaan nyo, mga kahayupan, mga tuta, anak tuta, anak bayot. Santong kabayot, kasama na kayo lahat dyan. Grabe po mga kababayan, ito na naman si Attorney Rowena Guanzon ang bumakbak na po dito, ano ho? Nako. Ito po ang ating pag-uusapan ngayon. Si Auntie Claire, mukhang isinusuka na po si BBM, bumaliktad na. Oy, question mark mga kababayan. At si BBM, grabe po, ano, napahiya po dito sa Davao. Grabe, ang makikita niyo po mga kababayan, wala po talaga, walang pumansin sa kanya. Kawawa naman ako, naawa rin ako dito eh. At itong si Kiko, si Kiko mga kababayan, ako, pinagkantsawan din. At makikita niyo po rito kung ano po ang mga nangyayari ngayon sa mga diskaya. Mayroon pong latest, no, dito about sa mga diskaya mga kababayan. Ano bang nangyari dyan sa kanya sa ICI? Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. At bago pa lang sa ating channel, nakikisuyo po ako, paki-subscribe nyo po, paki-pindot ang notification bell all para lagi kayong updated sa lahat ng aking mga upload. Paki-like na rin at paki-share na rin kung inyong mamarapatin. Malaking tulong, malaking bagay na po yan sa amin na mga content creator. At lalo na po sa amin na mga independent vlogger na hindi po kami nagpapabayad, hindi po kami bayaran. Maliwanag po yan sapagkat marami po ang mga influencer na talaga naman, himod puwet sa kanilang mga amo, lalo na nga po dyan sa mga nakinabang sa mga flood control corruption na yan. Tuloy po natin, ito pong galit na galit si Attorney Rowena Guanzon mga kababayan. Napapamura na. Walang mananagot? Walang mananagot? Si Romualdez pa ngayon ang hero? Aba, putang ama! Ang mastermind pa ang mag-state witness. Eh yun ang i-recommenda nyo mga ICI kayo mga inutil kayo. Pinigilan, hindi na PI ama. Ang utos sa inyo ni BBM, si Saldi ko lang ang ikukulong nyo, yun lang yun? Yun na? Talagang untouchable si Romualdez sa Martin Luther King, ha? Ay, kung hindi nyo kaya, panindigan yan. Yung putang aman yung ICI na yan, wala nang trust ang tao sa inyo, ay mag-resign na kayo lahat. Yun, mag-resign na kayo lahat. Mga tama kayo. Mga pukaw ng ama nyo. Sabi na wala, mga inutil pala kayo lahat dyan sa ICI. Mga kababayan, dagdagan pa natin ang pagka-inutil nila. Tingnan nyo po, yung mga diskaya, ano nangyari sa mga diskaya? Mayroon pa ako napanood mga kababayan na video na ang mga diskaya po ay parang hinahabol ng mga reporter 3 beses daw po, no? Nagpalit ng sasakyan. At mga kababayan, tingnan nyo po ito na po. Mayroon po dito mayroon po tayong napanood na video. Ano na po nangyari sa mga diskaya? Ang pinaka-update po ito Independent Commission for Infrastructure Executive Director Brian Hosaka says the Diskaya couple thought they could obtain a favorable recommendation from the investigating body to be accepted as a state witness when they participated in the probe. In a news briefing, Hosaka said the Diskaya camp took notice in the televised interview of ICI Commissioner Rogelio Singson where he said no one is qualified to be considered as a state witness. He said Singson was citing his personal opinion and did not speak on behalf of the commission. Panoorin natin anong nangyari sa mga diskaya mga kababayan. Mukhang tinakbuhan na po sila ng mga diskaya itong ICI. Well, basically they explained that they were thinking that when they cooperate before the ICI, they will be getting a favorable recommendation from the commission as state witness.
they also cited a supposed interview by Ms. Karen Davila with Commissioner Dale Singson, when the issue of the commission recommending a state which was discussed. So as far as they're concerned, I believe that they said that there was a statement by Commissioner Singson regarding his own personal take sa kanyang opinion na as of now, he sees no witness or no person who may be recommended by the commission as state witness. However, I believe, and I saw the interview, that he qualified that as his enough by the commission. So because of that, they are now saying that they will no longer appear before the commission and operate. Okay, next. Ayun mga kababayan. So mukhang talagang papunta siguro kay Martin ang gusto nilang state witness, no? Itong mga diskaya mga kababayan ay matagal na po na gusto pong maging state witness. Una pa lang, no, gusto nilang mag-tell all na, ngunit mukhang hinarangan po sila at hindi po pinayagan. Wala pong nangyari dahil nga po sa alam niyo na, mukhang ang mga diskaya ang ituturong mastermind, no? Nang ito nga po ngayon si Martin Romualdez na di umano mukhang ito pa ngayon ang magiging state witness. So mukhang ang palalabasin siguro dito, ayon din dito kay Attorney Rowena Guanzon na galit, mukhang si Saldico ang kanilang gagawing mastermind, ang ituturo lang dito. At yung mga diskaya. Sa tingin nyo mga kababayan, tama lang ba na mga diskaya lang at si Saldico lang ang mastermind dito? At si Martin Romualdez ay ligtas sa pananagutan dito mga kababayan? Kung payag kayo, pakicomment nyo dyan sa baba. Kung payag kayo na si Martin Romualdez ay siya yung maging state witness at hindi siya mapapanagot dito mga kababayan. Di ba? Samantala, ito mga kababayan, magugulat po kayo dito sa video na ito. Si Auntie Claire, binanatan si si Marcos Jr. Panoorin niyo po itong video na ito. Pakinggan natin yung mga matinding banat ni Claire Castro dito. Walang puwang ang tamad at korap sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. So it's so sad na nangyayari ito sa panahon ni PBBM. So I hope, di ba, sana ito makita ni PBBM. Daan ng korupsyon. Yes, I agree. Ang MIF oras na makuha niya ang kopya ng bill. Ay talaga? Siyempre kasi. Teka lang, hindi niya nababasahin? May pirma na lang siya basta-basta? Urgent nga. Urgent. Urgent. Ganon? Pikit mata? Dapat basahin niya muna. Hindi naman pagkabigay sa kanya, pirma na agad. Ano yun? Bakit pa parang ang nangyayari ngayon, partner? Especially itong sa mga lawmakers natin. Parang sila yung nagiging lawbreaker. Diba? Lawmaker na lawbreaker. Diba? Partner, dun pa lang sa pag-certify na urgent ito, hindi na ito naaayon sa Constitution. Kasi mag-certify ka lang as urgent at pwede madaliin kapag ka meron tayo, pag may public emergency or yung kinakaharap mo na yung calamity. Ang nakakataka partner ganito, ilan na ba ang advisor ni Pangulong Marcos maliban sa mga sekretaris niya? Ibig bang sabihin nito, partner? Ayoko kasi maging nega, partner. Di ba pag sobrang dami mong advisor, para lumalabas, wala ka talagang alam. Wala pa pong Pangulo sa history na gumawa ng ganitong malawakang pag-iimbestiga. Yan mga kababayan. Pansin ninyo, yung video na nauna nating napanood, ito po yung mga video kung saan hindi pa po siya kinukuhang tagapagsinungaling ng Malacanang. Kaya kita nyo naman kung gaano niya po banatan itong si Marcos Jr. Nandun na yung paringgan niyang tamad. Tapos hindi nagbabasa, pinipirmahan lang kaagad. Which is talagang nakita naman na totoo. Dahil di ba yung GAA na report, sinabi niya rin mismo, alangan naman 4,000 pages itong mga papel na ito, babasahin pa, alangan mabasa namin isa-isa. Available naman yan dyan. Kumbaga, binigay niya sa mga tao, kayo na mga tao, magbasa.
At kayo na rin yung pumirma. Ang problema dito, siya yung Pangulo di ba? So yan mga kababayan, ang mga banat dito ni Antonino Claire Castro kay Marcos Jr. Noong panahon nang hindi pa ito sip-sip boto, nang panahon nang hindi pa ito ginawang tagatahol na aso. Santong kabayo, di ba? Ni Marcos Jr. Ngayon, dahil tagatahol na, wala na pong ibang masabi kundi lahat puro pagpupuri, puro magaganda na ang ginagawa ni Marcos Jr. Pero noon, nang hindi pa ito nababayaran ng sweldo kasi nagsweldo ito, di ba, mga kababayan? Sumusweldo ito sa pagiging pagiging tagapag-fake news, di ba? Nang hindi pa yan nababayaran ng salapi ng sweldo, nililinaw ko po rito, wag po kayo magkakamali. Sweldo sa kanyang trabaho bilang taga-tahol, no? Ng fake news. Ayan. Ganun po siya bumanat kay Marcos Jr. Ngayon, ayan na, dahil bayad na ang kanyang trabaho. Ano ba trabaho niya? PCO, di ba? Tagapagsalita. Bayad na. Siyempre, natural. Anong gagawin natin? Di puro pupuri na lang. So, nilalamon po. Ito po maliwanag, mga kababayan. Pasintabi sa mga kumakain. Maliwanag pong suka at tae kinakain po nila. Dahil sila po mismo Hindi nila ito pinansin, hindi nila ito naalala. Teka lang, sandali. May mga binitawan ako dati mga salita Di sinsana, di ba? Nilinaw niya ito. Dinawin niya ito sa kanyang mga vlog man lang o kaya din mismo sa Malacanang. Kung mayroon ako mga nasabi noon, di ba pwede niya man sabihin yun Sa bagay, baka mamaya kopyahin na naman niya. Pero pag kopyahin man na at least may tama na siya. Kumbaga, alam na ng taong bayan na at least mabuti na rin at napuna siya at alam niya rin kung paano siya umano, di ba? Kasi pwede niya sabihin naman. Yung mga napapanood niyo yung mga video, kasi di ba, naalala niyo, may video ito doon na nagwala ito noon sa isang presinto, doon sa isang kanyang kliyente, di ba? Na hinuhuli ng walang warrant. Na naging nagreaksyonan din natin ito kasi kinumpir natin ito doon kay Pangulong Duterte na hinuli din ng walang warrant, no? At syempre, nagre-resist ngayon yung ating kampo ni Pangulong Duterte. At nagrereklamo kasi nga hinahanapan ng warrant si Torre. Kaso nga lang si Torre talagang ginawa ang lahat, no, na kahit walang warrant. At nasaan na rin si Torre ngayon? Wala na. Tae na rin sa kanila ngayon. Nagamit lang si Torre, di ba? Sa kidnapping kay Tatay Digong. Ito naman si Auntie Claire, ganun din. Nung panahon na yun, nagwawala ito. Dahil walang warrant daw. Hinahanap niya rin ng warrant, nagwawala. So, ngayon, makikita niyo mga kababayan, nung isang vlog niya or dyan mismo yata sa pagsasalita niya, binanggit niya yon, di ba? It's either sa vlog niya or dito mismo sa office ng PCO, binanggit niya yon, sinabi niya. Pas pa video ko pa yon, di ba? In-address niya. Pero ito, hindi niya na ito ina-address Tama hindi? Manapanood nyo na ba si Auntie Claire na in-address niya ito na, uy, teka lang, meron pala ako dating urgent, gumaganon urgent. Diba? Ang arte-arte. Tapos, tamad. Diba? Nagparinig pa siyang tamad. Kasi talaga naman tamad si BBM. Diba? Kita nyo naman, sino ba ang tamad ng presidente? Si BBM lang naman Walang alam mo kundi katamaran lang, diba? Ngayon, iba na ang kanyang sipag-sipag, hindi na natutulog ni Marcos Jr. Diba? Ganun na po ngayon. Kita nyo na. Dahil dyan, mga kababayan, eto na. May mga iba pa siya mga video na talagang ang taong bayan ay hindi siya nagugustuhan. Sa kanyang mga speech, galit sa kanya. Galit sa kanya yung mga tao, mga kababayan. Ito pala yung sa mga Diskaya, Breaking, Corley and Sara Diskaya withdraws of cooperation from ICI Pro. Ayan, mga kababayan, nag-withdraw na po ang mga Diskaya dito nga po sa sa ICI. Hindi na sila makikipag-cooperate. Sa Senado na lang kayo mga Diskaya at antayin nyo na lang itong Senate hearing o Blue Ribbon hearing. Problema kasi kailan pa kaya ni School Bocol sisimulan, Ito si School Bocol talaga napaka-urgent nitong problema na to. Bilyon-bilyon, trilyon-trilyon ang pinag-uusapan pero ayaw niya ituloy-tuloy itong hearing, no? Ibang klase talaga itong mga ginagawa nila ngayon, mga kababayan. Akala ko ba gusto nila ng nabilisang solusyon? Pero tingnan mong gagawin ng kanilang mga kampi, lahat ng mga pagdidelay gagawin nila. Di ba? Katulad lang ni Saldimo.
kung tutusin, isang sabi lang nila yan, cancel ang passport mo. Pahuli mo na yan sa Interpol. May arrest warrant na, di ba? Kaya naman nila yan. Nagawa nga nila kay Tatay Digong kahit walang warrant eh. Yan pa si Saldico. So, isa lang pang malinaw dito. Kakampi nila si Saldico at pinoprotektahan nila. Ganun lang kasimple yun. Kasi kung talaga hindi nila pinoprotektahan at gusto nilang mapanagot, di ba dapat ginawa nila kay Tatay Digong, ganun din ang gawin nila doon. Ginawa nila kay Teves, ganun din ang gawin nila kay Saldi mo. O Saldi niya, ayaw niyo pala ng Saldi mo, no? Saldi niya. Ito, Auntie Claire, panoorin mo itong mga video mo. Itong investigasyon daw po sa anomalya sa flood control projects ay mauuwi lang din sa mga Duterte. Ano po ang reaction ng palasyo dito? Malamang, makasuhan din sila. Grabe, mga kababayan? Kita nyo, investigasyon sa flood control project, dito nangyari kay BBM, nang tinanong siya ng reporter na mauuwi lang din sa mga Duterte, abay, hindi niya talaga sinabi, sandali, kundi malamang makakasuhan din sila. So plano talaga nila, mga kaubayan. Kita nyo na? Plano talaga nila, ilihis lahat ng issue, dalhin talaga, Duterte talaga. Lahat na lang. Baka mamaya, hindi na tayo magugulat sa susunod mga araw, ang pagpatay kay Rizal, pagpatay kay Lapu-Lapu, pagpatay kay Bonifacio, ibintang sa mga Duterte. Di ba ganon? Itong si Arjen, ang arti-arti mo. Tingnan niyo mga kababayan, bino siya dito, mayroon pang video ito. Ang dami pong mga video nagkalat. Actually, ang dami pong mga napanood po natin. Tingnan mo muna itong isa itong kay yung kanyang kaibigan to dati, kaibigan niya to dati si Batas, si Libayan. Yung iba, leader pa ng bansa, ibinebenta ang Pilipinas. Gumanon sila. Kasi napansin na nila na lumilihis ka na naman. Nagpropaganda ka na naman. Ito, mas maganda itong kuha, Rinig na rinig yung reaction nila, Ibinebenta ang Pilipinas. Ay, gago. Sabi niya. If you have to explain it as intricate as like that, na parang walang utak yung mga nanonood sa iyo, defensive ka masyado. Ibig sabihin, nabuka nga at naramdaman mo yon. Kasi nga, for example, itong mga DDS nga ito, DDList na ito, ay in-splice lang at ginagawang ka ng kwento dyan na ikaw ay binu. Samantalang yung leader naman na sinasabi mo na nagbebenta ang binu, you don't have to explain yourself. Ano ang sabi natin sa batas natin? Res ipsa loquitur. The thing speaks for itself. This particular matter, the video speaks for itself. Yung fact na ikaw ang nagpapaliwanag ng todong-todo at hindi mo hinahayaang mag-play ng video yan para yung mga tao mismo ang humusga kung ano ang tunay na nangyari, mali na yon. At mabubuka ulit dahil sa ginawa mong yun. Yung iba. Yun, mga kababayan, ang dati niya po itong kakampi, kaibigan, na si Atty. Libayan. At mismo dito, masyado pong binabanatan niya ang mga Duterte, paninira na naman, ibinibintang na naman yung kung ano-ano, nabubo siya dito, mismo na po dyan sa, anong university ito, may isa pang video mga kababayan di ba? Mga kabataan na mismo, kabataan na mismo ang sa kanya, pahiyang-pahiya siya dito, di ba? Ayon pa nga dito kay Libayan, kung ginawa na ito ng mga DDS, sabi pa nga DDLS, di ba? DDLS na akong DDLS, o kayo naman mga buhaya di ba? So, alam nyo, kung in-splice, kasi mahilig sila magpalabas ng mga splice na video, mahilig sila magpalabas ng mga fake news, tapos, pag na-pick up ngayon ng ibang mga DDS supporters, pag na-reactionan nyo ng mga vloggers, sasabihin nila, fake news ng mga DDS. Ganon sila, di ba? Sila yung gumagawa ng mga fake news, sila yung gumagawa ng mga kalukuhan, ibibintang nila, sa mga DDS. Ganyan po sila kahindot, itong mga animal na to, gumawa po ng mga, pangliligaw. Pero dito, kung patuloy po kayo nanonood at naka-obserba po kayo sa mga DDS vloggers, maniwala po kayo, hindi po kayo basta-basta manliligaw. Kasi nga, pinapakita po natin yung mga nagdaan Maaari magkamali tayo. Oo, totoo.
Maaari magkamali tayo kasi minsan akala mo talaga totoong-totoo eh. Pero minsan, kahit yung AI, no? AI, sabihin mo na lang AI yun, alam mo, hindi totoo yung picture niya, yung mukha niya, hindi yung totoo. Pero, ang laman ng sinasabi, totoo eh. Di ba? Totoo naman eh. Nangyari yun eh. Katulad na lang na may mga AI na lumalabas. O, maraming mga kongresista ngayon, mga buhaya, sangkot sa flood control. Di ba? Nagkamal ng bilyon-bilyong pera. Ang iingay dati kay Vice President Indes, di ba? Maraming mga nagkalat na mga ganong AI na mga video. Na yung iba, mga memes. Ginagamitan pa ng matanda, lalaki matanda, babaeng matanda. Di ba mga ganon, mga kababayan? Yung sila mismo, yung picture, yung video, AI yun. Pero yung mensahe ng video, mensahe ng picture, totoo hindi. Totoo naman talaga eh. Ganon. Oh. Pero, pagka AI, lahat yan, kahit totoo pa yan, kay hindi yan totoo, para sa kanila, fake news ka. Ganon sila. Kasi hindi sa kanila papabor. Pero pag papabor sa kanila, okay lang. Ganyan po ito kahindot na itong mga mag-anuhan itong mga kagwang na ito, mag-sway or baliktad na mga balita. Ito, yung video na yun, ito yun, no? Ang daming mga Pilipino, yung iba, leader pa ng bansa, ibinebenta ang Pilipinas. Right? Ayan no mga kababayan, ayan no, yung video na yan no, nabubuhos na talaga siya oh. Hindi niya pinapili yung video na yun no. Sabi nga dito nang nagsasalita sa background, ay gago. O di ba kasi na ano talaga dinig na dinig eh. Legit, hindi po ito AI. Oh, grabe, Claire, that level of stupidity. You should have a helmet. You might even be stoned by the common sense of the kids you are talking about, no? Nabo katuloy kasi alam na nila kung saan na naman papunta ang kasinungalingan mo. Iba talaga ang mga attack dog. Di ka respeto. Oh. Kayo, mga classmates, ramdam ko na Naki-classmates. Estudyante ka ba o profesor ka? Mga guro ka o teacher ka, estudyante ka ba? Classmate? Anong classmate pinagsasabi mo dyan? Ing-ing din to eh. aware kayo. Ang daming mga Pilipino, yung iba, leader pa ng bansa, ibinebenta ang Pilipinas. Right? Boo! Boo! Papunta na saan? Papunta na naman sa mga Duterte. At wala na. Anti-Claire, basang-basa na ang papel mo. Pag Duterte lang talaga, Duterte lang talaga. Lahat ng ito, flood control na, alam mo naman ha, Duterte, taon nito, Marcos ito. Pero Duterte dadalhin mo. Yan talaga yung inaano mo dyan ha. Yan lang talaga, dahil yan lang ang alam ng ano mo, script mo. Oh, ba't napunta ito dito si Bonjeng? Ayan. Ay, meron pa pala dito. Hindi, sandali muna ha. Ayan mga kababayan. Ayan no. So, kitang-kita nyo mga kababayan ano, na itong mga ito, wala talaga. Wala talaga. Itong si Anti-Claire, puro paninira na lang talaga sa mga Duterte ang gagawin. Duterte talaga ang kanyang itong investigasyon daw po sa anomalya sa flood control projects ay mauuwi lang din sa mga Duterte. Ano po ang reaction ng palasyo dito? Malamang, makasuhan din sila. Kita nyo yung itsura nyo. Malamang, makasuhan din sila. Makasuhan din sila or sila talaga ang target ninyo, Anti-Claire. Pagkatapos, si Martin Romualdez at saka si BBM na siyang pumirma ng GAA, hindi makakasuhan. Ang galing ng mga palabas talaga, no? Ang galing ng mga narrative nyo. Oo lang, sige lang, tuloy-tuloy nyo lang yan. Maniwala ka, Anti-Claire, pagkatapos ng karer ni Marcos, hindi na presidente, tapos na rin ang karer mo. Tapos na rin yan, maniwala ka. At baka maganda ka dahil di natin alam, di ba?
Sa dami ba naman ng mga binitawan mo binitawan mong mga pang-aatakdog malay mo, isa dyan nakalista na kay Vice President Inday Sara Duterte. Tandaan mo, abogada rin si Vice President. Sa bagay, abogada ka rin naman. Kaya lang, abogada at atakdog ka ni Marcos Jr. Tagapag-fake news ng National Fake News ng Pilipinas. Tingnan na lang natin mga kababayan, ito pa, isa pang ingot mga kababayan, napahiya din, napahiya din sa sambayan ng Pilipino, mga kababayan, ayan. Ito, tingnan natin, hindi ko alam kung totoo yung sigawan ng tao dito, pero isa itong concert yata, ikulong na yan, sabi, mga kurakot. Ewan kung inano lang ito, dinagdag lang ito, pero kayo na ang humusga mga kababayan kung totoo ba itong video na ito. Si Kiko ito mga kababayan. The planets. You guys, you can prevent that. Tulong na yan! Yung music, passion, characteristics are exactly what we're looking for. Ayaw ko mga kababayan kung totoo ba itong video na to o hindi. Kasi pagkatapos parang tumingin. Ayan mga kurakot. Tapos mag-uumpisa na magsalita si Kiko, tinigil na yung pagsasalita, di ba? So parang totoo Di ko alam kung totoo ito o hindi na may mga nagsisigawan ng ikulong na yan mga kababayan. So ayan, kitang-kita po kitang-kita po na mayroon pong sinasabi dito mga kababayan. Di ba? Ayan na naman sila mga kababayan. Mas mga tao na mga andyan sa concert. Wala na talaga itong administrasyon na ito. Pati mga kakampi nila. Papunta na po ito sa Kumunoy. Pag nakabalik na po ang Duterte or Vice President Sara maging presidente. Sa tingin ko ako nakikinita ko, wala nang makakabalik na mga dilawan, mga pinklawan. Siguro mayroon dyan pa isa-isa na lang. Parang katulad nitong ginawa ni Ray Sauntiveros na naghumingi ng tulong sa mga Duterte. Baka ganun na lang gawin, Yung parang kapala na lang ng mukha, total dyan naman sila sanay, di ba? Magpakunwari na kakampi, magpakunwari na kaibigan. Kasi dyan sila sanay Yung bang mga style hunyango ba, kung anong kulay, andoon din ang kulay nila. Doon din sila. Kung baga ano na lang sila, mga kababayan. Kita nyo naman, di ba? Maliwanag pa naman sa sikat ng araw Ngayon, itong mga ito, magkakakampi, pero alam naman natin, magkalabang mortal, Marcos Aquino, Dilawan, at saka itong Pulahan. Pero ngayon, wala na tayong nakikita ganun magkalaban. Magkakakampi na po sila ngayon. Sinong kalaban nila? Duterte. Kasi, pag ang Duterte, kahit sino pa sa kanila dyan, pag mali, pag hindi tamang ginagawa, talagang mapaparusahan ka. Sibak ka kaagad. Ganon si Tatay Digong kay stricto noon. Hindi sila nakaporma, hindi sila umubra. Kaya ngayon, titiisin na lang nila. Magtiis na lang tayo dito kay BBM. Kain na lang tayo ng suka, kain na lang tayo ng tae, pasintabi sa mga kumakain Kainin na lang natin ang sinuka na natin. Wag lang tayo mabalik doon sa mga Duterte kasi mas nakakatakot. Hindi na tayo makakapurma, hindi na tayo makakakilos pag Duterte na ang makabalik, Di ba mga kababayan? Yun, ganun na lang sila. Kaya tiis-tiis na lang, Yan mga kababayan. Naalala nyo, lipat tayo ng ibang topic muna bago kay Marcos. Naalala nyo yung nagkaroon ng issue yung sinasabi itong mga AFP, itong kasundaluhan. May issue sila na mayroon din pala silang ghost projects. Hindi ko hindi ko pa nakita masyado yung about dito, pero may mga nakita tayo mga online na medyo may problema rin sila about dito sa sa ghost project na ito. Katunayan nga, di ba? May isang active na isang men in uniform na nagsasalita siya, dinidefend niya na wala daw ganun, Parang paninira lang 'yun sa mga AFP.
mga kababayan. So, mayroon lang akong nakita at naalalang video. Ano kaya ang kinaugnayan sa video na ito at ngayon na lumalabas na yung mga AFP, di umano, mayroon din silang ilang billion ba yun? Sino rito yung mga nakapanood na mayroon din issue yung tungkol sa AFP? At ano ang kinaugnayan ng naalala at napanood kong video ito noon? Panoorin natin ang sabay-sabay mga kababayan at sa mga nakapanood patungkol doon sa ito lang, latest issue lang. Kasi ang pinag-uusapan papaano parang ang mga men in uniform, mga militar, parang wala silang tibok. Parang hindi sila masyado ngayon, parang bang, although sinabi naman ni kahapon, napanood natin, na-reaksyonan din natin, sinabi ni Colonel Kerubin na yung mga kasundaluhan, men in uniform, para talaga sa taong bayan yan. Nag-aantay lang sila na dumami ang tao. At kakampi sila sa tao. Kasi kaya naman po sila nandyan para protektahan ang taong bayan. Diba? Pero aside from that, mga kababayan, may nakita tayong ganitong video na napalagpas lang natin noon na hindi ko alam kung ano yung connection sa bagong lumutang na issue ngayon na di umano itong AFP. Mayroon din silang ghost projects patungkol nga po dyan sa magkano yun? 3 billion ba yun? 2 billion? Comment nyo na lang mga kababayan kung anong video yun at anong topic nun kasi itong video na ito ipapakita ko sa inyo. Tingnan natin kung ano ang maaring kinaugnayan nitong video na ito sa lumabas ngayon na issue sa AFP. Ayan po mga kababayan, marahil napanood nyo na rin ito, pero panoorin natin sa mga hindi pa nakapanood. Whatever they heard, that's all fake news. Basta nagsalita tayo when we speak. I as a speaker in the House, when we speak, we mean it and we will always deliver. You are top priority, sir. Please tell the men in the AFP, top priority po kayo, and we are fully committed to support all of you and keep your morale high and to always take care of you. Please convey that. Whatever they heard, that's all fake news. Basta nagsalita tayo when we speak. I as a speaker in the House, when we speak, we mean it and we will always deliver. You are top priority, sir. Please tell the men in the AFP, top priority po kayo, and we are fully committed to support all of you and keep your morale high and to always take care of you. Please convey that. Ayan mga kababayan, itong katabi niya si Saldico. Tugma-tugma dun sa sinasabi ng Saldico na si Martin Romualdez lagi niyang kasama, At yun naman si Dalipi, hindi ako nagkakamali itong kaliwa, itong kaliwang kasama niya, si Dalipi yan. Sabi nga nito sa caption, isa ka rin ba sa di pa nakaka-move on sa video na ito? On the line, AFP Chief of Staff Romeo Browner, December 11, 2024 after BICAM. Basta magsalita tayo, we will deliver. Ayan. So, ngayon mga kababayan, ano yung kinaugnayan nito sa nangyayari ngayon na di umano itong AFP ay mayroon din pong ghost project ba yun? O kung hindi pa natatapos o kung natapos na, kulang. Hindi ko masyado na matandaan ng about dun sa issue na yun. Naisigit ko lang dito mga kababayan kasi ito talaga, naalala ko ito. Bakit Congress ang kausap ni Romeo Browner, di ba? AFP. Bakit sila? Di ba dapat ang kausap nila kung sakasali proyekto man ito ng DPWH, di ba yung sa DPWH? Di ba mga kababayan? Let's say, halimbawa, pamimigay ng ayuda. Di ba mayroon tayong DSWD? So, DSWD dapat ang nakikitaan natin. Bakit? Sa pamimigay ng ayuda, madalas natin mapakita itong grupo nila Martin. Di ba si Martin? 5,000 pesos, 5 kilong bugas. Di ba ganun mga kababayan, yung mga nauna na natin video? Bakit kaya ganun na lang? Lahat ng mga ahensya ng puro tungkol sa ayuda at pati dito sa DPWH project, bakit si Martin lahat? At ano ang masasabi dito ng mga AFP?
Ano ang connect nitong video na ito? Nakausap niya mismo si speaker dati, Martin Romualdez, na yan nga sinasabi, ay no? Basta magsalita tayo, we deliver. Dahil ang ayon sa balibalita, yung project daw di umano nung dyan sa AFP ay hindi daw yata lahat na i-deliver, hindi nakarating. So kung alam po ninyo ng mga issue na yan, comment nyo dyan sa baba kung ano na ba ang nangyari doon, na-complete ba yun, na-i-deliver ba lahat. Kasi ayon dito kay Martin, na i-deliver niya pag siya nagsalita. So ano masasabi ninyo rito mga kababayan? Ano ang kinagnayan nito na video ito doon sa issue tungkol sa AFP ngayon? Nati umano, mayroon din palang mga project ang AFP. At itong video na ito magpapatunay. Si Martin mismo ang ka-video call nila. Yan mga kababayan, ha? Inano ko lang yan. Ipinakita ko lang sa inyo na mayroon tayong napanood na ganyan. Diba? Samantala, kasunod pa niyan, mayroon pa dito. Ito naman. Si Locsin naman mga kababayan, isiniwalat ni dating Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. na walang kinalaman si dating Pangulong Rodrigo Digong Duterte sa naging desisyon niyang i-withdraw ang Pilipinas sa International Criminal Court. Iyon mga kababayan. Ibig sabihin, si Tatay Digong ang sinisisi nila noon about dito sa pag-withdraw daw ng ICC, hindi naman pala si Tatay Digong ang may kasalanan dito. Ha? Si Locsin pala ang nagano nito desisyon. So, ano na masasabi ng mga ano? Ha? Ayan mga kababayan. Sinabi po yan ni Locsin, Ambassador Locsin. O ayun nga, dating Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. Secretary Locsin ng DFA. Siya pala, no, wala daw kinalaman si Pangulong Duterte sa pag-withdraw sa ICC. Yan mga kababayan. Bueno, puntahan na natin ang naawa ko dito mga kababayan. Ito siguro kung AI man ito, hindi ko alam, pero sa tingin ko, sa dami nito akong nakita mga video kay BBM, aawa ka talaga, no? Hindi mo alam kung president ba ito o nagtitinda lang ng tuyo o tinapay. Tingnan yung video na ito mga kababayan, no? Luther! Duterte! Duterte! May nagbibideo, Duterte pang sigaw. Wala ka maririnig na, diba? Tatay ko, talagang sigawan lahat yan. O, ito pa. Ayan. Ayan, no? Ayan, no? Ayan, no? Ayan, no? Ayan, no? Ayan, no? Parang napasilip. Walang mga tao, walang reaksyon, no? Ulo, may sinisilip siya doon, mga kababayan, no? Oh. Oh. Oh, what? Oh. Kaway. Oh. 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 Oh, ano sinisilip mo dyan? Walang bibili ng tinapa dyan. Bulok yung tinapa na dala mo. Walang bibili ng tinapa, kaya wag kang nganin mga tao dyan. Nakakahiya mga kaubayan, ano? Ito pa. Oh, ito pang video. Oh. Sa pagbisita ni Pangulong Marcos sa Davao Oriental, napansin ng karamihan na tila wala itong sumasalubong sa kanya. Ayon sa ilang taga-suporta ni Pangulong Marcos, sana raw ay sinalubong man lang ito ng taga Davao dahil kahit papano ay pumunta naman raw ito. Pakamot na lang ng ulo. Anong gagawin sa pagbisita ni Pangulong Marcos sa Davao Oriental, napansin ng karamihan na tila wala itong sumasalubong sa kanya. Ayon sa ilang taga-suporta ni Pangulong Marcos, sana raw ay sinalubong man lang ito ng taga Davao dahil kahit papano ay pumunta naman raw ito. Anong gagawin natin kung walang sumalubong sa iyo? Ha? Anong gagawin natin?
Wawa naman, Junior. Junior, uwi ka na lang, Junior. Kaya walang bibili ng tinapa dyan. Ayan, yan. Ito, mas magandang itong kuha na to eh. Sisilip-silip. May bibili ba dyan? Buti! Buti kayo dyan! Jaryo! Garapa! Parang magpuputi yun. Kalakal nyo! Sa amin, meron ano eh. Meron iba pang hanap buhay eh. Tapon! Tapon basura kayo dyan! Ayan o. Sisilip. Oh. Imposible naman mga kababayan. EI pa ito. Iba't ibang video to oh. Oh. Nakakaya no? As in, nakakaya talaga ito mga kababayan. Oh. Ayun mo. Kakaway-kaway walang kumakaway. Uy, kumaway naman kayo. Presidente yan. Kaway-kaway din pag may time. Oh. Siguro naman hindi ito EI mga kababayan ha. Oh. Sinsya kasi walang kumakaway ha. Sinsya ka na. Balik ka na lang sunod na Pasko, BBM. Wala pong ano. Wala pong bariya, walang sinsilyo. Giatay. Sinsilyo. Balik ka na lang sa December, BBM. Wala pang Pasko sa amin. Sabi siguro ng mga tao. Giatay yan. Ay, kawawa talaga dito. Ano mga kababayan? Biruin mo yan. Oh, ito pa. Mayroon pa ako rito nakakatawa mga kababayan, no? Ito. Sabi na mas nakakatawa ito. Panoorin nyo. Okay. Yung sinasabi ni Sebastian, ano ba ang tawagan niyo yung Secretary de Lima? Ano tawag sa'yo? Junel, sir. Junel? Yes, sir. E palayaw mo? Hindi yan tinatawag sa'yo? Ano palayaw mo? Sa bahay namin, sir. Hindi, kay Secretary de Lima. Junel lang, sir. Junel. Kunwari, tawagin kayo yung Secretary de Lima, sabi niya, Junel, boy. Ganon? Hindi, sir. Ano? Junel. Junel. Siya si attorney. Rowena, isa ring matapang na babae, certified kakamping, pero ang prinsipyo niya ang hindi for sale. Siya si Inday, ang Sandali ha. Natawa ako dun. Junel! 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 Hoy, Junel! Hindi. Anong tawag sa'yo? Tinatawag ka, syempre. Junel. Ay! Saba. Saba diha, saba! Oh, ito. Dumaan lang ito mga kaubayan. Panoorin ka natin, sabi kay Inday. Naglakas loob ibunyag na 2 tao lang ang may hawak sa pambansang budget ng Pilipinas. Sa kabila ng bilyon pera at kapangyarihang bumabangga sa kanya, nanatili siyang matatag. Isang paalala na may iilan pa rin hindi kayang bilhin ng sistema. Ito naman si Kiko Barsaga, aka Miao. Walang kinatatakutan, basta kurakot, inaaway. Matapang kasi, siyam ang buhay. Ito naman sina Layla, Kiko at Diokno, mga certified kainsuka squad. Mahilig umepal. Pag may rally o concert na maraming tao, andun na agad sila. Dating anti-Marcos, ngayon ay I love Marcos na sila. Ito naman si Baby M, isang ghost whisperer. Laging nakikipag-usap sa multo. Baka sila na raw ang advisor niya. Sabi ng multo, Sir, baka gusto mo rin kami i-appoint. Joke lang. Ako yung Ghost Whisperer. Ang galing naman ito. Saan na yan? Siya si attorney. Rowena, isa ring matapang na babae, certified kakamping, pero ang prinsipyo niya ang hindi for sale. Siya si Inday, ang naglakas loob ibunyag na 2 tao lang ang may hawak sa pambansang budget ng Pilipinas. Sa kabila ng... Siya naman si BBM, Ghost Whisperer. Sir, baka gusto niyo naman kaming i-appoint. Pati yung yung ghost gusto na magpa-appoint. I-appoint mo na BBM. Tatay mo. Kausap mo, di ba? Appoint mo. Gusto yata magpa-appoint eh. Para wala nang babayaran. Sa bagay, meron naman tayong ghost project, di ba? Di ghost din ang ibabayad mo. Ghost money din. Tama. Ghost money din ang bayad mo sa ghost. Ghost nga naman yun eh.
Ano pa ba ito? Meron pa rito Ilocos, mga kababayan. Puno na namin yung maleta, ihatid na namin kay Sir Martin. Porsyento niya ito sa ginagawa naming dam sa Ilocos. Ito mga idol, napuno na namin yung maleta, ihatid na namin kay Sir Martin. Hindi ko alam kung anong totoo ba yan. Wala yan siguro, mga kababayan. Hindi natin sure yan, no? Kasi parang sadya naman, pero napakaraming pera na ito kung totoo yan, no? Saan kaya yung pera na yan, no? Sa bagay, malay natin, mga kababayan, kung yung pera na yun yung pinakita rin dun sa Senado, di ba? Kasi banig-banig yun, napakaraming pera eh. So, ayan mga kababayan. Anong masasabi po ninyo dito sa ating video? Nasama pa pata si Junel. Si Junel at saka ang Whisperer. Ayan ang ating nagawang reaction video dito. At sana po ay medyo na kayo, na natuwa kayo at nainis, nabuwisit. Bahala na kayo sa buhay ninyo. Bahala na kayo kung paano kayo magko-comment dito. Pero isang kapansin-pansin dito, mga kababayan, yung mga sinasabi ni Tatay Digong noon at ni Vice President Inday Sara Duterte, marami doon ang mga nagkatotoo na ngayon. Sinabi ni Tatay Digong noon, mayroon tayong presidenteng may bagahe. Sinabi ni Vice President Inday Sara, hindi siya marunong magpresidente. Nakikita na lahat ngayon yan. Kasi kung marunong itong presidente na to, hindi po ganyan na napakarami ang mga makakalusot na mga ghost project. Bilyon-bilyon na po, trilyon-trilyon na po. At yung utang ng Pilipinas ngayon, dumudubo na. Uutang pa daw si BBM, mga kababayan, aabot pa daw ng ng 2.7 million. Mayroon ditong na uutang pa si BBM ng 2.7 million eh. Walang nakaano dito ha. May isa pang isang balita na ganun nga, no. Uutang si BBM ng ganung kalaking pera. 2.7 million. So, di ba? Mga kababayan, samantalang wala namang napupuntahan, wala namang napapakinabangan ng taong bayan. Samantalang nung panahon ni Tatay Digong, may pandemic na pero tuloy-tuloy pa rin ang bell. Bagamat may utang, pero may mga project na nagawa sa kabila ng wala pong economy ang bansang Pilipinas. Ngayon, meron tayong sinasabi nila matatag na ekonomiya. Sinasabi nila, lalo na sa Antiklar, meron tayong presidente na masipag, hindi na natutulog sa sobrang kasipagan. Sinasabi nila, maraming pledges ng mga investors. Pero anong itsura ng Pilipinas ngayon? Walang mga main project. Walang mga malalaking project na nagagawa. Pero mayroong napakalalaking mga utang. Na doble na triple pa ang nautang nagawa ng isang Tatay Digong na may pandemic pa. Sa kanyang panahon, walang pandemic, tuloy-tuloy ang economy. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Talang kay Tatay Digong, buong mundo tigil ang economy. Ayan po mga kababayan, kung ano pong inyong masasabi, lalo na nakarating kayo dito sa dulo ng video ito, paki-comment niyo po ang inyong lugar at ang inyong masasabi patungkol na po rito. Maraming salamat, Pilipinas. As always. Bye-bye!